Hi guys, happy Sunday to all. Today is February 9. It is 12:05 ng tanghali. Wala dito ang mga bagets at si Daddy. So walang katikisim class si JJ because of the weather condition. So kagabi hanggang kanina umaga, meron naman tayong winter weather warning dahil tayo ay nagkaroon ng icy condition sa ating road. So medyo slushy ang mga daan. So kinancel ang katikisim class ni Bunso. So nag-decide na lang kami dahil siya nga ay free today. Nagpunta na rin siya sa Y para sa kanyang Sunday practice ng swimming. And then si ate naman ay kapag Sunday ay meron ding practice. So sabay silang inihatid sa YMCA para sa kanilang swim and volleyball practice. Next week, Friday, Saturday, Sunday, tayo ay magiging busy na naman dahil meron na namang swim meet and competition si JJ. And then the week after naman ay meron na naman si ating volleyball tournament. Eddie Wow Siopaw. Kami na talaga ni Tatay ang walang pahinga ng weekends. So ang ating January and February weekends ay napaka-busy. Kahit gustuhin nating magpahinga, hindi natin nagagawa yan. Kahapon naman guys, kami naman ay nag-parental duty for JJ's math count competition kung saan sila ay nagwagi ng third overall sa regionals dito sa aming area. So out of 9 schools, yan ay middle school, sila ay nakapasok at nakapag-place ng number 3. So congratulations sa lahat ng mga nag-represent ng kanilang school. We're very, very proud sa lahat ng mga naging representative ng kanilang middle school. And then, si ate naman ay meron ding practice ulit bukas ng kanyang volleyball. So, napaka-busy ng ating araw. Anyway, dalawa kami ni tate na nagdating sa mga bata. Gusto ni daddy akong sumama para daw meron siyang naasar sa sasakyan. And then, pag-uwi naman namin dito around 10:30, siya naman ay nag-shovel na ng ating driveway dahil talagang icy, no? So, yung ating daan or yung ating kalsada and driveway ay slushy. Yung para bang texture ng sagu, yung pag kinrush yung ice, parang ganun. Hindi siya yung powdery na snow. Naiwan ako dito sa bahay, guys. Si dad na lang ang sumundo sa mga bagets dahil tayo ay tumindig ng bonggang-bongga sa kitchen. Meron tayong niluto na. Papakita ko sa inyo, guys. So, nagluto ako ng sopas. Hindi ako mahilig magsopas ng maraming sabaw kasi ayaw naman ng mga bata yan. So, ito ay healthy version dahil ang ginamit natin dito na pasta ay yung merong spinach. Kung nakikita niyo yan, green and orange. Yung orange naman ay tomato flavor or tomato na pasta. And then meron din akong niluto dito guys na fried rice for tatay. Yan naman ang mga leftover natin, ng mga bahaw na hindi na natin nakain, no? Meron tayong leftover na tapa, yung kulay brown na yan. And nilagyan din natin yan ng ham at cabbage and bell pepper. Ito ay breakfast ni daddy tomorrow. Ito ang ating kakainin. Wala tayong rice for today. Nagpakulo din ako ng chicken. Ito naman ay gagawin nating chicken curry. Dahil bukas ay back to work, back to school na tayo. At busy din ang ating schedule bukas. Hindi na natin kayang tumindig sa kitchen. Kaya ngayon na tayo magluluto ng bonggang-bongga. Tingnan nyo guys ang ating kitchen stove. Ganito ang nangyayari dyan dahil ito ay gamit na gamit. Sa araw-araw nating pagluluto, hindi maiiwasan na yung mga talsik, pagka umaapaw yung pinapakuluan. So wala tayong magagawa. Dilinisin na lang natin yan ng bonggang-bongga. Ang ating namang chicken curry ay tinatanggalan ko talaga ng balat yung mga manok bago natin pakuluan. Ito naman ang ginagawa natin sa chicken skin gamit ang ating air fryer. Tayo ay gumagawa ng chicken skin chicharon. So napakalutong nito guys. Ipapakita ko sa inyo. Actually kumuha na ako, tumikim na ako ng kapiraso. Ito guys ang kuyukot. So, ayan guys, ang ginagawa natin. Pwede rin itong ulamin. Kadalasan to, pinapapak namin ni daddy or ng mga bata. Dahil ang chicken skin guys ay oily. So, itong ginagawa natin. Tingnan nyo ga, napakalutong. Kaya pa tayo ng isa guys. Takaw is real. Okay. Ito guys ay chicken leg quarters. So, yung mga drumstick naman ay tinabi ko muna. Yung drumstick guys ay tinabi ko muna sa fridge. Bukas ko na yung lulutuin. Para sa chicken adobo naman. 4 na peraso lang yun. Malalaki kasi dito ang mga manok guys. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila sa mga manok dito. Napakalalaki. Anyway, yun ay chicken quarters. So yung kalahati ng quarters guys, ito na yung ginawa ko. Yung thigh, ay hiniwa-hiwa ko na ng maliliit at pinakuluan. Ating tong gagawing chicken curry. Ito na guys, nakalabas na ang ating mga kakailanganin. Meron tayong curry powder. Meron akong garlic powder. Lagyan natin ng konting oyster sauce. And then, ito na ang ating gata. Hindi ko pa mabubuksan guys. Hindi ako marunong gumamit nito. Ayan guys, ang ating kitchen counter ay napakagulo. Shout out sa aking kaibigan at kapitbahay nagbigay ng lemon square from the Philippines. Ayan guys, ang ating kitchen counter. Ito guys ay hindi naman kami dito kumakain. Doon tayo kumakain sa dining room. Pero itong ating condition, iba-iba. Meron tayo ditong chicharon. Meron nga tayo itong cheesecake. May pa-cheesecake. Ito ibabaulin natin bukas. Meron tayong 4 na cheesecake. Meron tayong strawberry cake. And then, ito naman ang binabaon ni ate. So, ito ang kanyang snacks. At kung ano-ano pa. So, ako gagawa ng aking palaman na tuna sandwich. Iwas-iwas muna tayo sa mga baboy guys. Ito na muna ang ating palaman. Kaninang umaga ang aking breakfast ay suman at pinalaman na natin yan ng coconut jam na napakasarap. Shout out talaga sa aking kapitbahay at napakasarap ng iyong ibinigay na suman. So magulo pa ang ating kitchen counter. Ito ay hindi na lumilinis guys dahil tingnan nyo naman ang ating katambakan dyan. Ito naman ang binabaon ni daddy ng cranberry health mix. Ito ay iba't ibang klase ng peanuts, almonds at kung anik-anik. Ayan guys, itatabi na natin ito. Ito gagawa kasi ako ng aking
tuna sandwich. Gagamitin natin ng mustard and ang ating mayonnaise. Ayan yung mayonnaise natin. Okay guys, talagang napaka-busy ng ating Sunday. Ako mamaya ay tatawag pa sa akin mga patients. Like I said, tomorrow ay napaka-busy ng ating araw. Pagkatapos ng ating trabaho, merong practice ang mga bagets ng swimming and volleyball. Ako ang maghahatid kay ate. Pakita ko sa inyo ang ating hallway. Tingnan nyo ang mga hallway natin. Ang hallway ko ay, ito mga nakalagay dito guys ay mga pictures namin. Simula nung sila ay mga bata pa. Pero dahil si ate nga ay nagpa-practice ng volleyball, tingnan nyo naman ang ating modification na ginawa at talagang ina-accommodate natin ang kahilingan at kagustuhan ng ating anak. Ito na guys. So, nilagyan na natin ito ng net para yung bola, pagka siya ay nagpa-practice ng receiving niya, hindi pupunta doon. Dahil tingnan nyo naman ang ating mga napakagagandang houseplant. Ayaw naman natin yan mabasag. So, para pinrotektahan natin ang ating living room and ang ating dining room. So, meron tayong net dito. Ito yung ginawa ni Daddy, kung saan siya nagpa-practice ng kanyang receive. So, ito na ang kanyang volleyball. Meron pa siyang isa guys, na ewan ko nasa yung isa niyang bola. So, ito yung kanyang ginagawa everyday. Which is effective naman guys, dahil talaga namang mas humuhusay na siya sa pag-receive ng bola. So, kahit gustuhin man natin na maayos ang ating kabahayan, hindi natin yan magagawa dahil nga ngayon ay winter, hindi naman pwedeng mag-practice si ate sa labas at napakalamig. So, ito na muna ang ating condition. So, ayan ang ating hallway. Meron akong mga display dyan sa bawat corner. Tinanggal ko na din dahil meron tayong mga angel na display doon na babasagin. Ayaw naman natin yan ay mabasag. So, nawala na ang ating mga pictures dyan. Okay lang yan guys. Titiis-tiis na lang tayo muna for now. As long as nag-i-enjoy naman ang ating anak, ay why not choknut, right? So, ito ang ating dining room kung saan marami pa rin tayong houseplants. Ayan ang ating dining room. So, mahilig talaga ako mag-alaga ng mga halaman, no? Antayin nyo guys ang ating summer gardening. Sa mga bago kong followers, ako ay mahilig magtanim. I'm growing my own veggies kapag summer. Obviously, ngayon ay winter pa, kaya hindi tayo makapagtanim. Pero habang tayo ay hindi pa nakakapagtanim sa labas, ito muna ang ating pinagkakaabalahan. Ito guys, ayun guys, yung na merong kulay pula. Dito yan nakalagay. So, syempre ay nating mabasag. At alam naman ng aking mga anak yan na importante sa akin ang aking mga pananim. So, ayaw din nilang mabasag yan para hindi ako maging angry bird. Eh, di washo ka. Anyway, highway, by the way, ayun guys, sa mga picture frames, kung nakikita nyo yun, pati ang mirror, nandun na lang ngayon, nakalagay sa couch. Because ayaw nating mabasag yan. Actually, nabasag na yung isa eh. Meron silang nabasag na isa. Si Bunso din guys, kahit hindi naman siya nagva-volleyball, kapag meron siyang free time bago kami kumain, dito lang siya nagpapaano ng oras. So, nagiging active din yung mga bata, no? Kahit si Bunso, hindi siya naglalaro ng volleyball, engganyo rin siyang humawak ng bola. So, ganun lang guys, no? I-accommodate natin ang ating, suportahan din natin ang ating mga anak. Dahil yan naman ay mabilis lang lilipas. So, hindi natin mamamalayan. Bukas makalawa ay sila ay adult na at hindi na nila tayo kailangan sa kanilang buhay-buhay. Nagiging senti-senti pa tayo. Sasantok na ako guys ng ating sopas dahil malapit nang dumating ang aking mag-ama. Kuha tayo ng 4 na bowl. Ito guys ang ating bowl. Dahil ngayon nga ay kami sopas lang muna. So ang sahog ng ating sopas ay ham at chicken. Nilagyan ko rin ng carrots and cabbage para naman tayo ay may gulay. So ang aking struggle bilang nanay ay kung ano ang ating lulutuin araw-araw. Napakahirap mag-isip guys. Ayaw naman natin palagi pakainin sila ng baboy at hindi sila makakain ng gulay. So pinipilit natin sa abot ng ating makakaya na mag-serve ng healthy version ng pagkain. Ito na ang ating sopas, na ewan ko ba kung sopas. Naigahan na guys ng sabaw. So ayan, hindi sila makakapili. Dahil ang pasta ay gawa sa spinach, tomatoes, and yung regular na puti na pasta. So ayan. Hindi na nilang pipili yan guys. So mapipilitan silang kumain ng healthy version ng ating pasta. Ayan. Napakahirap, lalo na dito sa Amerika guys. Alam niyo naman dito, napakauso ng fast food, yung bang nuggets, pizza, ganyan. Mahilig din silang kumain sa ganun. Actually, ang mas mahilig is si ate. Si Bunso ay hindi mahilig sa mga pizza-pizza. Hindi kami nag-order palagi noon dahil yun nga ay napakadaming preservatives, ano. Paminsan-minsan lang tayo bumibili niyan. Kaya pag bumili kami niyan ay ibig sabihin nung talagang tinamad na akong magluto. Pero kadalasan talaga guys, araw-araw ako ay nagluluto dito sa ating kitchen. Kaya nga ang ating kusina ay madumi. So wala naman tayong no judging, no, kung saan tayo magiging masaya at mabubusog at mag-e-enjoy ang ating mga anak. Pero kami guys, bihirang-bihira talaga kaming kumakain sa labas or nagti-take out ng pagkain dahil number 1 ay mahal, number 2 ay kung hindi sobrang alat, napakarami namang nakalagay na kung ano-anong preservatives. So ito guys, may konting chicken breast, konting ham, natira pa natin. So bukas yung ham guys ay babaunin din ni Daddy. Yun ay handa natin ng Pasko. Nilagay ko lang sa freezer para kapag iyong de-defrozen ay maluluto na. So nandito na ang ating pamilya, dito na ang aking mag-aama.
Yan lang muna for today's video, guys. Napaka-busy natin dahil pagkatapos namin kumain ng lunch, tayo ay magluluto naman ng ating ulam for tomorrow na chicken curry and adobo for the bagets. Thank you so much for watching. Happy Sunday and Happy Monday, Pilipinas. Maraming salamat sa lahat po ng sumusuporta sa akin at patuloy na lang nagbibigay ng tala dito sa ating maliit na bahay sa FB World, lalo-lalo na sa mga nag-share ng ating videos. Thank you so much again sa lahat. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!